Magandang ang boses ng damdamin. Tulong at kalingap ang laging unahin. Pagtulong po sa mga nangangailangan ng kalinga at pagmamahal. Kaya po ito ang aking naging topic kasi patuloy po ngayon din na lumalala yung mga, hindi naman away, pero parang dating, parang nagpipersonalan na tungkol po sa silipan ng mga content na ginalabas sa kanilang mga channel. Ito po may kaugnayan dun po sa original na galawan at programa ni Kuya Bal Santos Matubang at ang kanyang anak at iba pa na mga charity vlogger na tumutulong sa mahirap. Hindi po masama yan, napakaganda po niyan, napakagandang balita niyan. Tulong sa mahirap at tulong na rin sa gobyerno. One shoutout po sa ating lahat. So magbigay tayo ng opinion, reaction about dito sa sinabi ni Sir Mike Abe, no, mga kalingap. So, nabanggit niya dyan na maganda yung ginagawa ng mga charity vlogger na tumutulong sa mga mahihirap. Lalo na itong si Kuya Bal, no, na alam niya na talagang tumutulong at malaking tulong daw yan sa ating gobyerno. Pero bakit may mga taong etong ginagawa na charity work kagaya ni Kuya Bal, may mga taong sinisita sila, pinapakialaman sila? Bawal ba ang tumulong? Bawal ba na magbigay ka ng tulong sa mga taong deserve naman na matulungan? So, ayan po, no? Pag-uusapan po natin dito sa video na to. Ito, panoorin po natin ano ba yung masasabi ni Sir Mike Abe dito sa mga ginagawang pagtulong nila Kuya Bal. Tara, panoorin po natin ang video na ito. Kaya po ito naging topic kasi nga po meron pong grupo o ilan dyan na patuloy na sinisilip yung content nitong si Kuya Bal Santos Matubang sa pagtulong sa kapwa. Wala naman ako nakikitang paglabag doon. Kung sinasabi nila na mayroong batas na umiiral, ano po yung tinatawag na property porn, na may kaugnayan dito sa batas o yung Republic Act 11313. Okay? Marami hong pwedeng makasuhan kung yan ho ang inyong pag-uusapan. Doon sa sinasabi nyo maaaring pamimilit ng pagkuha ng video o pagpilit sa isang tao. Kasi ginagawa rin po yan ng ibang mga network ng telebisyon at mga politiko na sa gobyerno at pribadong sektor na kinakalinga nilang mahihirap pagka kailangan nila ang magpakitang sila tumutulong sa mahirap. Ayun, iba yon dahil mayroong interest yung political o yung kalinga tungkol sa mga kawanggawa ng mga TV network. Pero dito ho sa original na galawan ni Kuya Bal, ang kanilang mission niya naman ay tumulong Ang layo nilang niya ay makatulong. Yung content niya na tumulong sa kapwa sa abot ng kanya kakayanan, wala kang problema dyan. Kailangan talaga hong palakasin at suportahan. Kaya po ito ay aking naging topic kasi yung controversial na Bina Morales na nagkasakit, tinulungan, pinakain, nag-video pa nga sila, videoke pa sila, nag-shopping pa, lahat na talagang nakarecover at ang ganda na ng buhay masaya na at balik na sa normal na pamumuhay. So hindi ho yun pang-abuso. Mula sa mahirap hanggang sa nakarecover at nag-enjoy ay tinulungan. Hindi nga binitewan Lahat ng tulong ginawa. Bakit sinisilip-silip pa? Kaya ho ito ay hindi maganda dun ho sa ibang mga vlogger na pinakikialaman yung content ng iba. Gumawa na lang kayo ng inyong sariling business na makakatulong din kayo sa kapwa. Mas okay. Pero yung mga taong tumutulong, bakit nyo paulit-ulit na sinisilip? Kung ang content nila ay tumulong sa kapwa sa kailang sariling pagsisikap, papurihan pa natin yon. Huwag niyo yung angguluhan pa ng kung ano-ano mga paglabag sa batas. At kung Po, no, narinig po natin itong sinabi ni Mike Abe. Napakaganda na kanyang mga sinabi po dyan. Marami nga naman yung gumagawa ng content na ganyan, na pagtulong. Marami din yung makakasuhan. Nabanggit niya din dyan yung mga TV network na tumutulong. Di ba tumutulong din sila? Tapos binibidyohan din naman nila. Pero bakit si Kuya Bal na tumutulong ay kanilang kailangang sitahin? Kasi sinasabi nila poverty porn. Ang ginagawa nga ni Kuya Bal ay
maiahon sa kahirapan yung mga taong talagang lugmok na sa buhay. So yun yung pong ginagawa ni Kuya Bal. Tinutulungan niya itong mga tao na wala silang sapat na kakayahan para halimbawa kagaya niya, nabanggit niya dyan si Bina Morales. Talagang malaki po ang nabago sa buhay ni Bina Morales. From yung dati, kung naalala nyo, talagang hindi na siya nakakausap, nakahiga na lang. Pero dahil sa tulong ni Kuya Bal, napagamot siya, nabago yung buhay niya. Di ba? So doon pa lang, walang malaki yung ipinagbago ng buhay ni Bina Morales, di ba? Malaki na itulong, naiangat, napagaling. So thankful po tayo dyan dahil dyan ay talagang gumaling itong si Bina Morales. So napanood po yan ni Sir Mike Abe at masaya siya at nakita niya kung ano yung mga ginagawang pagtulong ni Kuya Bal. So sa mga taong nagsisita or sinisilip itong mga ginagawa ni Kuya Bal, abay mag-isip naman po kayo. Si Kuya Bal ay tumutulong lang. Gusto niya matulungan yung mga taong kapos at walang sapat na pera para maiangat yung buhay nila sa pagkain na lang, no? Sa mga bigas-bigas na ibinibigay ni Kuya Bal, masama bang tumulong? Naalala ko tuloy yung napanood ko, no? Etong mga jeepney driver na pumipila sila para makakuha ng ayuda sa gobyerno. Pero yung iba ay umuuwing luhaan dahil wala doon yung mga lista nila, doon sa listahan, yung mga pangalan nila. Gusto nila na makatikiman lang o magkaroon ng yung binibigay ng gobyerno. Eto si Kuya Bal. Yung kaya niyang ibigay sa mga taong nangangailangan, gumagawa siya ng paraan. Siyempre, magbablog siya. Hindi naman po masama yung mag-vlog, di ba? Halos lahat ngayon, vlogger na, kung napapansin niyo po, di ba? So, ganun din si Kuya Bal. Talagang gusto lang niyang makatulong sa mga taong hirap at walang kakayanan. So, ituloy pa po natin. Natin kung sino man po ang nagsasabing may paglabag sa batas, dalhin po niyo sa korte. Then ang korte ang magsasabi kung guilty o not guilty ang mga gumagawa ng ganyan after evidence, after trial. Ang trabaho ng abogado ay magdala ng kaso sa korte. Then hayaan ang judge na mag-decide. Hindi pwedeng abogado ang maghukom o mag-decide na tama o mali or mali ang ginagawa ng isang vlogger dito sa kanyang content. Yun po yun eh. Due process, madalit sabi. Hindi pwedeng sa social media lang. Hindi po pwedeng sa YouTube channel lagi mong pinipersonal o tinitira ang isang tao, isang kapwa. Due process ang mahalaga. Dalhin sa husgado ang usapin, din ang court ang magsabi kung sinong tama at mali. Ang abogado ay obligasyong dalhin sa korte ang mga sinasabi niyang kaso kung may mga paglabag sa batas. Walang karapatan ng abogadong manghusga or mag-decide ng mali or tama ang isang tao. Court lang ho ang merong exclusive na kapangyarihan nun after evidence nga, after trial. Pagka ho walang due process, pagkatapos araw-araw niyong binabanatan, sinisilip, personalan na yan. Bakit lagi po nating inaargabyado ang maliliit? Ang mahihirap ay ating tulungan. Huwag natin perapan at huwag natin silipin ng merong kakayanan tumulong sa kapwa. Apila na lang po, ayaw ko sana hong makaalam dito sa away na ito at gusot na ito eh. Pero ang akin home purpose dito ay paalaala lang sa lahat ng sektor. Ang karapatan ng bawat isa ay respeto. At kung mayroong mga paglabag sa batas, daling sa husgado. Huwag mong husgahan, wala kang karapatang manghusga kahit sino ka. Doon sa maaaring tatingin mo, interpretation mo, o yung opinion ay may pagkakamali. Hindi ka hukom. Di ba? So, sino man po ang gumagawa ng mga panghusga sa kapwa, maling-mali po kayo. Kayo yung umaabuso sa mahihirap. Kayo yung umaabuso sa karapatan ng iba. At yun hong mga kawang gawa ni Kuya Bal Santos Matubang at ng iba pang mga vlogger, ay ituloy lang po ninyo. Ang batas kailanman ay mangingibabaw at hindi ho pwedeng isang tao o dalawang tao lang ang magsasabing kayo ay mali. Huwag kayong maniwala dyan. Siguro kaya ayaw niyang dalhin sa korte ang kanya sinasabing pagka mga violation niyo dahil alam niya wala ring matibay na ebidensya. At kasi kung pagbabasihan natin, ayan po mga ebidensyang sinasabi niyang pinipilit na may video, pinipilit makunan,
Abay, napakarami humakukulong sa Pilipinas pagka gano'n. Kasi ang mga politiko nga, at saka mga ibang television, ginagawa yan bilang bahagi ng kailang public service eh. O bakit wala na nag-file ng kaso? At saka, ang ganyan pong kaso na sinasabing may paglabag sa batas, kung walang complainant, wala rin. Hindi naman pwedeng, halimbawa, isang abogado siya ang complainant. Hindi pwede. Kailangan merong legitimate complainant, then bago i-depensa ng abogado yung kaso. Hindi pwedeng ang abogado ay manghuhusga, siya rin ang complainant laban sa kapwa. May maling-mali po yun. Nasaan ang due process doon? So, due process po ang pairalin. Okay? Hindi ang pagmamalabis o pang-aabuso ng kaalaman sa batas o kaalaman sa kung ano man nangyayari sa lipunan para husgahan ang isang tao. Para husgahan at argabeduhin ang maliliit na tao. Ang maliit na tao ay kailangan tulungan. Ang nagkakawang gawa para sa maliliit ay dapat ipagmalaki bilang tao, bilang Pilipino. Hindi dapat hinuhusgahan at hindi dapat dinidiscourage yan. So maging aral po na ito pong mga ganitong content ay kanya-kanya hong respeto at kanya-kanyang galawan yan. No, mga kalingap, napakaganda ng sinabi ni Sir Mike Abe. Dalhin sa husgado. Ang abogado ang magdala sa trabaho ng abogado na dalhin niya sa husgado. Hindi siya yung sasabi na may mali, eto, di ba? Kung meron kang reklamo, dalhin mo sa husgado. May due process. Tama si Sir Mike Abe, no, mga kalingap. Talagang, kung content ni Kuya Bal, yung pagtulong, huwag niyong pakialaman. Kasi maging proud pa nga tayo kasi tumutulong siya sa mga may hirap nating mga kababayan. Di ba? Walang karapatan ng abogado na siya yung maghuhusga dito sa kagaya ni Kuya Bal. Kung may reklamo ka, tama yung sinabi ni Sir Mike, no? Kung may reklamo ka, sa hukuman mo dalhin para malitis kung ano ba yung ginawa. Di ba? So, napakaganda po ng sinabi dyan, no? Mga kalingap. At talagang yung pagtulong, ay hindi naman po bawal yun. Walang bawal sa tumutulong. Sa mga taong iba yung nasa isip nila at lagi nilang sinasabi na yung pagsita-sita nila dito kay Kuya Bal na ganito yung mga ginagawa, aba, tingnan nyo naman po, marami siyang nababago ang buhay. Marami ang natutulungan. Dapat doon maging proud tayo. Hindi natin ida-down yung isang tao kagaya ni Kuya Bal. Dapat magbigay pa nga tayo ng lakas ng loob sa kanya. Kasi yung kaya niyang gawin na tumulong ay napakalaking responsibilidad po yun, no? Yung ginagawa niya. Hindi basta-basta ang tumulong. Sabi nga, lagi nga sinasabi ni Kuya Bal, ang charity vlog, charity work na ginagawa ay ubusan ng pera. Kasi maraming humihingi ng tulong sa'yo. Siyempre, hindi naman lahat talagang matutulungan mo. Kaya nga ginagawa ang vlogging, makakatulong yun. Magkakaroon ng views para itulong din doon sa mga taong deserve naman na matulungan. Huwag nating husgahan at isabihan ng mali itong ginagawa mo. Kung may reklamo po kayo, doon sa husgado, doon kayo magreklamo. Para, sabi nga ni Sir Mike, may due process para dyan. At ang husgado ang magsasabi kung sino ang tama at mali. Walang karapatan ng abogado na magsabi na ito mali, ito tama. Sa husgado kayo pumunta para malaman at kung sino ba talaga ang tama at mali. Kasi nililitis po yan eh. No, mga kalingap. So, ayan po, no? Supportahan po natin, syempre, itong mga ginagawang charity work ni Kuya Bal. Kasi alam natin talagang mahirap po yun, no? Especially ngayon, ang dami ng nakikisali, marami yung mga sinisilip kung ano yung ginagawa ni Kuya Bal, pero hindi nila naisip na yung ginagawa ni Kuya Bal ay malaking parte sa mga may hirap nating mga kababayan. Malaking tulong po yun, yung ginagawang charity vlog, charity work ni Kuya Bal, ni Kalinga Frab, ay malaking tulong po yun sa ating mga talagang hirap
ang pamumuhay. So, ayan po, no, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. At hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po. Bye-bye and God bless sa atin lahat.